magdadalawang linggo siguro na hindi kami nakapalaot doon. Doon mismo sa dagat nila pinapabagsak yung yung bomba nila. Eh noong pinagbawal nga nung mga militar, ayun man naghina ang panghuli namin. Minsan nakaka 1 kilo na lang, minsan wala pa. Isa lamang si Salvador sa mga mangingisdang pinigilan makapalaot dahil sa sinagawang live fire military exercises dahil sa balikatan sa Lacnib Kasangga 2026 mula Mayo hanggang Hunyo. Mahigit 8,000 sundalo mula sa US, Pilipinas, Australia, Japan, New Zealand at Canada ang lumahok sa magkakasunod na war games ngayong taon. Dahil sa dagat sinagawa ang live fire exercises, may malaking epekto ito sa kabuhayan ng mga lokal na mangingisda ayon kay Jenna Grampa ng bagong alyansang makabayan sa Bicol. Yung isang araw, alam mo naman sa mga kahit isang tuka, di ba, sa mga mangingisda at mga magsasaka dahil isa sila sa mga pinakamahihirap nating makabayan. Ang hindi ka lang mangisda o magsaka sa isang araw ay kabawasan yun sa kita. Para naman kay Attorney Maria Sol Taule ng Human Rights Group na Karapatan, hindi lang abala sa kabuhayan ng presensya ng US troops at paglulunsad ng military operations sa mga komunidad. Yung pag-militarize sa mga communities, na totoo lang ay nilalabag ng malala yung kanilang civil and political rights. Wala talaga nagbago pagdating dito sa mga kaso ng human rights violations sa kasalukuyang administrasyon. Kaya naman ngayong buwan ng Hulyo, inulunsad ang ikalawang Defend Bicol Assembly para talakayin ang mga isyong kinakaharap ng mga Bicolano. Kailangan talagang ilunsad at buuin muli ang Defend Bicol para muling maging maingay at syempre pagtanggol ng karapatang pantao. Kabilang si Salvador sa mahigit 300 delegado mula sa iba't ibang probinsya ng rehiyon na dumalo para sa ikalawang asembleya ng Defend Bicol. Dapat lang po paglaban ng karapatan. Kailangan po kasi paghirap sa ngayon ng ang hanap buhay ngayon. Kaya para kina Grampa at Attorney Taule, importanteng mag-organisa ang mga Pilipino at sama-samang kumilos para ipahayag ang kanilang mga kahingian. Nananawagan tayo na makiisa at syempre sumali at sumuporta sa Defend Bicol dahil itong alyansang ito ay para sa ating lahat. Ito ay bukas na lahat ng mamamayang ayaw sa korupsyon, mga mamamayang ayaw sa kahirapan at syempre ayaw sa mga paglabag sa karapatang pantao. Reynald Magtoto ng Baretang Bicol noon, nag-uulat para sa ALAP.